Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction. Pinag-uusapan ngayon dito sa kalingap. Yung pahayag ni Nanay Hansel, no, na hindi daw sila yung lumapit sa kalingap. Na para sila ay tulungan, no. Marami na ang gumawa ng reaction patungkol dito. And ang tanong dito, sino nga ba talaga ang lumapit dito sa loob ng kalingap na para sila ay tulungan? Ang kalingap ba ang lumapit sa kanila na para sila ay tulungan? Or merong lumapit lang sa kalingap na para sila ay i-recommend sa kalingap na sila ay tulungan? No? Pero bagong lahat, no, shoutout muna kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalingap Rob, kay Tita Mina Jaramillo, Tita Kong Vayots, Kamanay Tere ng San Diego, California. At sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. So dako tayo dito sa ating pag-uusapan. Meron tayong mga ebidensya, no? Aminin man o hindi, no, ng pamilya Batalero, meron tayong mga ebidensya at nakita natin yan. At maraming mga tao ang nakapanood dyan, no? Na ang kalingap, hindi yung kalingap ang nagsumamo sa kanila, no, na para sila ay tulungan. Meron tayong ipapapanood sa inyo, meron akong ipapapanood sa inyo na video clips, no. Galing ito doon sa live, ay doon sa video ni Kalingap Rob nung sila ay pinupuntahan pa sa kanilang lumang bahay. Then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalingap, panoorin natin. Sa atin, bakit mo pala nilapit sa amin itong bago mong scout, Dr. Love? Ito kasi ay talagang kailangan din nila ng tulong. Ibig sabihin, naglalakad siya ng 2 hours. 2 hours. Tapos, Galing pang buwan. galing pang buwan. Isa Pambuwan talaga ng yung school school dito. nila. Same lang din ang school nila, Carla, no? Oo, Saka same ni, din. sino si Rose Ann? Oo. Layo po talaga mga kalingap. Layo. Tsaka walang-wala sila. Minsan naglalabada lang yung tatay at nanay niya. Tumatanggap silang labada dahil yung tatay niya paralyzed. Ayun. Yung likod, hindi may sakit sa buto. Pangalawa, wala din talaga akong sapat na pantulong. Kaya inilapit ko sa iyo ito, Kuya Rab, kasi ikaw lang ang may pwedeng tumulong sa kanila. Sige, pasok na po tayo dito kina, ano pangalan? Beyonce. Kina Beyonce. At alamin po natin kung ano po yung pwede nating may tulong sa kanya, no? So, tara mga kalingap, samahan niyo po kami. So, ito po yung bahay nila, no? Tao po! Yan, nandito si Beyonce, oh. Beyonce, pwede bang malagay mo dyan sa damit mo? So, ayan, Beyonce. Bago ang lahat, ako pala si Kuya Rab, Kalingap Rab. Kilala mo ko na? Kilala mo kami? Ito ka, medyo... Hindi ko po kayo maano. Ha? Ano? Kilalang-kilala po. Kilala. Ayun. So, di tayo masyado magpapakilala, ano? So, matagal ka na pala na-scout ni Dr. Love, and matagal ka na rin niya sa akin na nalapit. And ngayon lang kami nagkaroon ng time para makadaan dito, ano? So, ayan, kumusta naman Beyonce dito sa bahay niyo? Kumusta? Pwede bang ikwento yung magpakilala ka sa akin at sa mga viewers? Ako po ay isang ano lang po. Dalaga pong nagpapasok po sa pambuhan. Ano po, nung pumapasok po kami ng kapatid ko. Pag umaga po na ano po. Maaga lang po ang gising namin tapos pumapasok po kami ng mga 6 po. Papunta po ng pambuhan, di po. Tapos pag hapon po, naglalakad na po kami pa uwi ng kapatid ko. Ang bahay po namin, anak po. Medyo butas-butas na rin po yung Medyo bubo. butas-butas? Na ano na din po pag naulan. Ako po ay grade 11 na po. Nais ko po sanang ano po, tulungan po sila mama. Sila mama mo? Opo. Bakit? Kasi po Bakit? si Papa po hindi po nakakapagtrabaho at ano po. May ano din po, diferensya po si Papa. Hindi po siya natagal sa trabaho at yung paa niya po. Anong paralyzed? Ganun? Opo, parang ganun po. Kaya po gusto ko pong matulungan po sila. Papasalamat nga po ako kay Doc Love at nilapit po ako sa inyo. Anong klaseng pamilya ang meron kayo? Simple lang po. Simpleng buhay lang po. Si Mama po, nakikilabada po. Nakikilabada lang po si Mama pag wala po kaming wala po talaga kami. Tapos, pag hindi naman po nakikilabada, napunta po silang bundok. Kung ano man po na hingi po silang tulong sa sa tita ko. Nakikialaga lang din po sila ng baboy. Nakikialaga ng baboy. So, grabe pala hirap pa lang din talaga ng buhay nyo dito. Opo. Kahit mahirap ang buhay, ano yung gusto mong marating sa buhay mo? Kahit ganun na pagsubok na pinagdadaanan mo. Gusto ko Ano lang yung pangarap mo? po. Ano yung pangarap mo? Gusto ko pong maging flight attendant po. Flight attendant. Ang pinakapangarap mo talaga. Wow. Para po
Pag naging flight attendant na po ako naman po yung tutulong kila mama. Kila mama mo. Opo. Ano yung mga dinanas niyong ano dito, Beyonce? Yung mga pagsubok? Marami na po. Marami na. Gaya, Halos hindi sanay lahat. ka na sa mga pagsubok dito sa dito sa bahay niya. Opo. Maraming hirap na po yung andito. Pinagdaanan niyo? Opo. Anong pinagkukunan mo na lang ng lakas, Beyonce? Bakit ka pumapasok ng 2 oras? Sila mama din po. Sila mama mo. Gusto ko din po silang iyan po sa hirap. Iyahon sa hirap. Lahat ng ito, ginagawa mo para sa iyong magulang, Opo. sa iyong pamilya. Ano ba yung pangarap mo para sa kanila, Beyonce? Gusto ko po sila ilayo dito sa lugar na po na ito. Sa lugar na to? Bakit naman? Ayaw mo na dito? Hindi po. Ano lang? May mga ano po kaya, may mga hindi po pagkakaintindihan dito sa ano po nito lugar. Yung kapatid po ng papa ko, nagkaano po sila nagkaaway po sila, hindi po sila magkaintindihan. Parang Grabe, api ano? din po kami dito. Nakapit din kayo dito. So yung mga sangkay mga Kalinga, pati napanood no, yung video clips na aking kinuha mula doon ito sa ano ni Kalinga Prab, no. So, na-interview dito. Nakita natin, no, dito pa lamang dito sa ebidensyang ito na video na ito. Makikita natin na ang Kalingap ay hindi yung mismong lumapit ang Kalingap sa kanila na para sila'y tulungan. And kapansin-pansin, galing kay Dr. Love, galing dito sa kay Beyonce, no, na nanggagaling sa kanila na kailangan nila ng tulong. Sabi nga dito ni Dr. Love, kailangan niya ng tulong, no? Kailangan nila ng tulong, sabi ni Dr. Love. Ang tatay niya paralyzed, minsan naglalabada lang sila. So, ganun din, narinig din natin ito sa sinabi ni ni Beyonce na ang kanyang tatay ay may depresya, hindi nakakapagtrabaho kasi nga paralyzed yung likod, yata may problema at saka yung paa. So ang trabaho lamang nila dito ay yung paglalabada. And may narinig tayo dito sa na sinabi ni Nanay Hansel, no, yung mga kumakalat diyan na audio, no, na sinasabi ni or video na sinasabi ni Nanay Hansel, "Excuse me, may trabaho ako noon." Sabi niya, no. Pero ito yung maliwanag na sinasabi dito ni Beyonce na sila'y pa extra. Ito siguro yung sinasabi niya na trabaho. Pero hindi sapat yung trabaho, yung kinikita nila dito. Kasi sabi nga ni Beyonce, sa bahay nila, hindi kanila yung bahay, hindi kanila yung lupa, no? And may inalagaan man silang baboy, yun ay ipinapaalaga lamang sa kanila. So hindi sapat. So yung statement dito ni Nanay Hansel na parang bagang nagmamalaki siya na, "Excuse me, may trabaho ako noon." So, alam natin hindi sapat, no, yung kanilang kinikita, yung ipagmamalaki na ganyan ni Nanay Hansel. Sabi ni Doc Lat, wala siyang sapat na pangtulong, kaya inilapit niya kay Kalinga Prab. So, malinaw dito, no, na galing kay Dr. Love, na si Dr. Love ang naka-scout sa kanila, ang sabi niya, wala siyang sapat na pangtulong, kaya inilapit niya kay Kalinga Prab. Kasi si Kalinga Prab ang may sapat na para tumulong sa kanila. So dito malinaw na hindi si Kalinga Prab ang nagpumilit na para tulungan sila. Dito sa statement na ito ni Dr. Love na sinasabi niya na kaya niya inilapit dito, no, sa kay Kalinga Prab kasi si Dr. Love wala siyang sapat na kakayanan na para tulungan ang pamilyang ito. Kundi ang merong sapat na kakayanan na tumulong si Kalinga Prab. Di ba? So yung mga kumakalat dyan na sinasabi na hindi sila ang lumapit sa Kalingap, hindi rin ang Kalingap ang lumapit sa kanila, na para magsumamo na sila'y tulungan. Diba? Matagal na siya na-scout ni Doc Lat at matagal na siyang inilapit kay Kalinga Prab. Imagine, matagal na siyang na-scout ni Dr. Love and matagal na siyang inilapit ni Dr. Love kay Kalinga Prab. Pero matagal din ni Kalinga Prab, no, na pinag-isipan siguro kung talagang pupuntahan. And sana hindi na lang napuntahan ni Kalinga Prab, no. Kasi kung alam din lang natin na ganito ang kahantungan, no, after silang matulungan. Sana lang talaga, no, ito lang ang una kong naisip na sana hindi na lang natulungan. Para para tahimik, para walang gulo, para hindi umabot sa ganitong punto na hanggang sa nagkatulfuhan. Di ba? Malinaw na malinaw. Beyonce, nais daw niya tulungan sina mama niya.
So yun yung nung in-interview ni Kalinga Prab si Viansay noon, nung sinabi ni Kalinga Prab, sabihin mo kung ano ka, kung sino ka. Ang kanyang pangarap ay gusto niyang matulungan ang kanyang pamilya. Kasi nga siguro dahil nga sa hirap ng buhay. Kaya nga yung sinasabi dito ni Nanay Hansel na, excuse me, may hanap buhay ako noon. Dito na mismo, kay Viansay na mismo lumabas, na sinasabi ni Viansay na gusto niyang tulungan yung kanyang magulang. Kasi alam niya kung anong hirap. At kita natin, sa itsura pa lang ng bahay, talagang masasabi natin, hirap na hirap sila, yung pamilya na ito. Nagpapasalamat daw siya kay Dr. Love kasi nilapit siya kay Kalinga Prab. O di ba? Malinaw. Dito nagpapasalamat siya sa kay Dr. Love dahil inilapit sila kay Kalinga Prab. So malinaw lamang, no, yung mga kumakalat diyan, yung sinasabi diyan ni Nanay Hansel, no, na hindi sila ang lumapit. Mismo si Viansay, narinig natin na sinabi niya na siya ay nagpapasalamat dahil inilapit kayo sa kay Kalinga Prab. Ito yung mga ebidensya, no? Ito yung mga ebidensya na may papakita natin, no? Sa kahit sinong mga nanonood diyan, mapaantay man kayo, ito yung totoo. Ito yung totoong kwento. Kaya yung mga antay diyan na tinitwist, no? Yung istorya, video mismo ang nagpapatunay, no? Na hindi kalingap ang nagsumamo na para sila itulungan. Gusto daw niya maging flight attendant. So, yun yung pangarap. Kasi tinanong siya ni Kalinga Prab, ano ba ang gusto mo maging? Gusto niya maging flight attendant. So, gusto niyang lumipad. Gusto niyang sumakay ng eroplano para mataas ang kanyang maabot, no? Makarating siya hanggang Himpapawid. Ito na. Ngayong mga pagkakataon na ito na, no? Naging flight attendant na siya. Mataas na ang kanyang nalipad sa buhay, no? Umpisa pa lamang doon nung na-scout sila ni Kalinga Prab, no? Natupad na yung kanyang pangarap na unti-unting umangat ang buhay nila. Unti-unti. Hanggang sa ngayon maaari sabihin natin nasa alapaap kayo. Kasi may mga taong tumutulong sa inyo. Mula nung umalis kayo dito sa Kalingap, mas lalo ninyong naabot, no? Yung pagiging flight attendant mo. Hindi literal na flight attendant, kundi yung tumaas na, yung lipad, nandoon na. Na reach mo na yung pangarap mo. Ang sa akin lang sana, no? Ma-maintain mo kung nasaan rurok ka ngayon at sana hindi bumagsak palagapak, no? Sana hindi mali sana tama yung iyong tinatahak ngayon. Sana naka-maintain yung ere kung saan ere ka ngayon. Dahil pagka hindi mo ma-maintain yan, no, lagapak ang aabutin ninyo. Ito lang masasabi ko dito. Gusto niya ilayo ang magulang niya sa lugar nila. Inaapi daw sila na sa lugar nila ng kanilang mga kamag-anak. Ito rin yung na-reactionan natin ito, no? Yung patungkol din sa kanilang kamag-anak na si Maricel Oreta, no? Na may mga isiniwalat dito si Maricel Oreta. Ito yung pagpapatunay din na hindi gawa-gawa yung nagawa natin ng reaction. Na ibig sabihin totoo yung sinasabi dito ni Maricel Oreta na mayroong hidwaan sa pamilya nila. Na hindi sila nakakaintindihan. Kaya gustong-gusto niya na umalis diyan sa lugar na yan. So, di natin alam, huwag natin pakialaman kung anong problema nilang pagkakapamilya. Basta, napatunayan lamang natin dito, yung comment dito ni Maricel Oreta, na na totoo, na meron silang hidwaan ng kanyang mga kamag-anak, kaya gusto nilang umalis diyan. So, ito yung napansin ko, ibang-iba ng itsura dito ni ibang-iba na yung itsura dito sa na ito, sa umpisa pa lang. Ganyan ang itsura noon ni Viansay, na dyan hindi siya makangiti halos kasi nga sungki pa yung kanyang ngipin, hindi pa maganda ang kanyang ngipin. Kung ikukumpara natin ngayon, no, ibang-ibang Viansay na ngayon. So, pati yung mukha niya, mukhang hindi pa, mukhang ang datingan dyan, kahit yung kanyang buhok, mukhang labandera talaga ang dating, no. Kasi yun yung trabaho, sinasabi, naglalabada sila. So, sa itsura niya, talagang, ibang-iba. At sira-sira pa yung bahay.
So, kung ikukumpara natin yung buhay ngayon ni Beyonce, ibang-iba. Ibang-iba yung buhay niya ngayon. Ibang-iba yung itsura niya noon. So, pagpapatunay lamang dito na maayos yung pag-aalaga sa kanya ng kalingap. Ibig sabihin na alagaan siya mismo ng kalingap, hindi siya napabayaan kasi ang laki ng transformation. Transformation ng bahay, transformation ng kanyang itsura. Nakakangiti na siya ngayon, ngiting-ngiti, todong ngiti na kasi wala na siyang itinatago, no? Yung kanyang mukha, hindi na mukhang labandera. Maayos na siya ngayon, mukhang sosyalin na siya ngayon. So, dito pa lang dapat ito yung nare-realize ng family na ito, no? Na kung hindi dahil sa kalingap, hindi nyo mababago ang buhay, hindi nyo mababago ang itsura ninyo kung hindi dahil sa kalingap, no? Kaya yung sinasabi nila dyan na yung utang na loob, no? Tingnan nyo na lang yung itsura, yung katayuan ninyo sa buhay nyo, no? Kung yung noon at saka yung ngayon, makikita natin na yan ay produkto galing sa kalingap. Yung transformation na pagbabago ninyo, na sana ang pag-uugali din, no? Napaka-importante na hindi dapat binabago. Kung ano kayo noon nung nakilala kayo noon, dapat yung ugali nyo hanggang sa dulo ipinakita nyo rin. Kung yun ang ugali ninyo, pinagtakpan nyo lang noon, ayun na, iba na yun. Kung yung ugali nyo na ipinapakita ngayon, ay yan talaga ang ugali ninyo, ibig sabihin lamang noon, nagbalat lamang kayo na para matulungan lamang ng kalingap. So ito ng aking reaction mga sangkay mga kalingap, no? Sa mga nagsasabi dyan, no, na ang kalingap, no, ang nagsumamo sa inyo, ito yung ebidensya, pagpapatunay na ang kalingap ay hindi ang mismong nagsumamo sa pamilyang ito na para sila'y tulungan, kundi mayroong ginamit, no, na tao na sila'y inilapit sa kalingap na para sila'y tulungan. Muli maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kinaroon. Paalam ng mga sangkay mga kalingap, paalam.